Kita nyo na ba? Nagre-record na? Nag-notify na sa inyo? Okay, so we are now recording this session. Okay, good. Sige. So paki-mute muna ang ating mga mic, and if there are any concerns while I am demonstrating, pwede kayong mag-raise your hand, no? Or mag-react din dito sa ating panels. Ano? Okay, so to begin with, no? Again, if you are working with AutoCAD, no, always begin by saving your your work, no? Para again, every now and then you can use Control S, no, or quick save para to make sure na you're not losing any important progress with your work. No? So to begin that, you just click on the application menu, then click Save As. Then on the dialog box, no, you can already click on desktop so you can easily find your work. Unless your desktop is full, no? Baka kasi punong-puno na yung desktop niyo ng mga kung anik-anik, no? So sa akin, kung makikita nyo, no, ilan lang ang mga laman. Ayan. Para madali ding hanapin. No? Then, on the file name, change your file name into Q1_04, tama ba? Underscore, and your surnames. No? So in my case, for example, ako lang gumawa. So okay na yan. No, you can also change this one. Kung ang inyong version na ginagamit ay magkaiba kaysa sa 2017, no, iba sa 2017. Pag higher, pwede nating hanapin yung walang available na iba. So 2013 lang ang available sa akin, ano. So kung sa inyo, basta wag lang kaniba may gamit kayong mas mataas na version, no. Wag lang siyempre mas mataas sa version na gamit ko para nababasa ko. If 2017, no, it's either version 2017 or lower, no, para pare-pareho nating mabuksan na mabasa. Then just save that, and you can confirm if it is saved or not by looking at the title bar. No? So ito yung ating title bar. Nakikita niyo ba? So nabago na siya, no? And also the directory kung saan siya nakasave. So to begin with, no. So hindi ko pala nabuksan yung no. Okay, wait. Nakikita nyo rin ba itong PDF ng inyong module na binuksan ko? Paki-react naman kung nakikita nyo. Hindi yata nyo nakikita. Hindi po. Hindi? Okay. Sige, wait lang. Kailangan pa ba natin ng reference nito? I'm thinking kung kailangan ko ng reference. Pero kahit hindi na pala, sige. Balik na lang ako. Okay. So, ang ginawa ko dito sa AutoCAD, nag-set ako ng sarili kong measurements, no? So, tulad ninyo, kayo rin, pwede kayo mag-set ng sarili nyong measurements kasi nga wala namang ibigay. Basta, ang importante, makopya or magaya ninyo yung ating figure, no? So, the first thing I did was to activate polar tracking, which is F10. No? F10 nyo lang yun. So, naka-on na pala yun kanina. Okay, so polar on. No? Para mas madali yung ma-set. No? Tapos, isi-set niyo yung inyong mga angles, no, into 30 kung wala pa kayong 30 na nakaset. So, paano iyon? Polar tracking. Ayan. Okay. Ayan. So you can right-click this one. Ayan. So as you can see, may 30 na ako dito. Kung wala pa kayong ganun, no, you can set it here, no, add additional angles, no, sa polar tracking. No? Kasi gagamit tayo ng 30 degrees para sa isometric projection. Okay? So kung meron na, no, you can start with a line, no? Then you specify the first point, kahit saan naman yun. No? So as you can see, it snaps on angle 270. No? So for me, ginamit ko ay 500, no, para sa line na ito. Ayan. Then, square ang ginamit ko, no? Cube ang ginawa ko. No? So kung makikita nyo, medyo makipod yung sample na pinakita ko nung nakaraan. Makipod siya kasi nga, I tried to make it a square or a cube. No?
So this time, as you can see, ayan, nag-snap na siya sa 30. So pwede ko nang i-type. This is again direct distance entry, no? So enter lang ng enter. Pwede natin yan lakihan, i-zoom in using your mouse wheel. Then upwards naman tayo. This time is 500 ulit. Then C, pwede na tong C. Ha? As you can see, meron na tayong isang nauna nating rectangle. Na? And this time, para mas madali, we can use offset. Kaya lang kung mapapansin nyo, no? Since we use line, there are 4 individual lines. So para madali siyang i-offset, pag in-offset kasi natin ito, yung 4 na lines ang ma-offset. So mag-trim pa tayo, matatagalan. So para hindi tayo matagalan ng gano'n, you can just join all of this by using the join command or J. Then select one source object. Then select objects to join. So click natin ito, click natin ito, at click natin ito. Then enter. So this one is now correct, combined into one polyline. Or you can also use polyline na kagad, no? Para isang object na siya kagad. No? Nalimutan ko rin pala, you can use polyline. Okay? Narinig niyo ba yan? Ako medyo maingay yan. Ayan, naka-record pala tayo. This time, you can now offset that. Okay? So you can activate offset command. Then, sabihin natin mga 100 na offset. And then, let's choose the object to offset. Then, ayan. Meron siyang outside or pwede rin inside kung gusto niyo. Pero outside na lang tayo. Click niya yan. Then, enter. Pagtapos na. Okay? Then, actually, pwede kayo mag-start dito sa left side. Ako, nag-start ako sa right side. Then, again, we're going to use line. No? Pero this time, we're going to activate our object snap or F3. No? Then make sure at least endpoint lang ang gamitin natin. Para sa akin, endpoint lang okay na yun. Sapat na. You can deactivate all the other object snap settings kasi nga hindi baka makagulo lang sa inyo or mahilo kayo sa mga kung anik-anik na lumalabas. No? So endpoint lang sapat na. No? Then to do that, let's create or extend this kasi para siyang di ba? Umangat. So to create that projection, no? Line lang siguro, then let's use 100 din siguro, no? So click muna natin dito on the endpoint. Click natin dyan. Then on the projection of 30 degrees, no, you can type in 100. Yan. So meron ka ng isa. Then enter. Then actually pwede mo i-copy na lang ito. Copy, no? Or CO, then select the object, then enter. Then let's select a base point. Then you can just click it here. Ayan, sa endpoint din ulit ito. Then another here on this side. Okay, so dito hindi na natin kailangan nun. No? Hindi natin kailangan ng isa pa kasi matatago lang din naman siya. No? So parang masyadong malaki pala yung ginawa ko. No? Pwede natin gawing 50 kasi hindi magiging kamukhang-kamukha ng natin, nasa sample. Sige, skip natin. Gawin natin 50. We can just undo this one. And this one also. So line na lang, then you can use, pwede naman natin i-adjust along the way. No? So line, then let's use 50 para kita pa rin yung, ay parang naman masyado. Anyway, this is for demonstration purposes. No? Then copy. Then click natin ito. Enter. Then the base point is that one. And click it here on the endpoint. Another one on this endpoint. No? Ayan. Then enter pagtapos na. Then you can again offset this one papalabas. No? Para magkaroon siya ng another plane here at the front. No? So offset lang tayo ulit. Then set natin is hindi pala offset ang gagamitin natin. Copy lang, no? So you can copy that one. And select this object. Then let's use this one as the base point. Then i-click lang natin siya dito sa endpoint isa pa.
Okay? Ang liit pala masyado. Okay? So, anyway, pwede nyo naman yung i-adjust along the way. No? Parang mas maganda na ano. Wait, check ko lang yun. Malaki nga pala talaga siya. So, okay. Ayan. Sabi ko pinakamabilis, ano? Nagtagal pala tayo lalo. Okay. Okay. Ando lang, pwede na, ano? So, pwede natin palang, mga 150 na ba? Okay, let's do this one. 150. Nakasobra pala siya. Ayan. So, 150 siguro, pwede na, ano? Okay. So, again, copy, click the object, enter, specify base point, snap it on the end, on the corner, snap it again here, then enter, then copy that square, then enter, select the base point, then snap it on the end point. Ayan. Ayan. Okay. So, enter. So, ayan. So, as you can see, meron na siyang nag-protrude na part. No? And this time, you are going to delete or trim the unnecessary lines that you are not supposed to be showing. So, paano gawin yon? Trim lang natin. Then, it's either window or, wait, nasa na siya? Wait, nawala ako. Ayan. So, it's either, stop share ako, no? Okay. Sorry. Yeah. Okay. Okay, naka-trim command na ba tayo ulit? Oh, yeah. Select objects. Okay, select them all. Ayan. When you select them all, enter, then you can now remove the lines that you want to remove. Click lang yan ng click. Okay, so alin pa? Ito. Okay na ba lahat? Ito pa. Meron pa tayong isang maliit dito. Yan. Okay, so when you're done, just click enter. Okay na? So this now, yun lang yung medyo komplikadong part. And this time, ito na yung pinakamadaling part. No? Simply by using a mirror command, no, you can already complete the figure. No? So paano yun? Just type in mirror or MI, then select the objects that you want to mirror, then enter. Then you're going to be asked for the first point. I am clicking here, the endpoint here at the bottom. Then I'm going to use another one here, another endpoint. And as you can see, are we going to erase the source object? Siyempre, no. Then now you have the second side. Then, of course, another one, mirror ulit, no? Para madali. Select the latest object you created. Then enter. Then ito pwede na. Try natin kung pwede. Ay, hindi ginamit ko na parang ito yata. So ayan. Okay. So then you just snap it here on the endpoint. Then you're done. Ta-da! Okay. So ayan na siya. Then quick save. Okay, so we're done. Yun lang. Gano'n lang siya kasimple. Okay? Is there any question? Ayun, may nag-chat. Yeah, Ha? Okay. Stop na ako. I-stop ko na yung pagre-record, no? Okay, so stop recording.